huwag gawin sa lalaki na may other woman para ikaw ang hahabulin nito. Yon. What's up? So ito, sakto ba na niloloko ka ng partner mo sa ngayon? And then, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gagawin. Kung ano yung mga dapat hindi rin gagawin or mga dapat iwasan, no? So, yung video na ito, utol, ay saktong-sakto na para talaga sa'yo. Now, which is, ituturo natin dito yung mga huwag mo dapat gagawin. Para someday, ikaw at ikaw rin ito yung hahabulin ng partner mo na kahit may other woman pa siya. Okay? So ito ngayon, napaka-importanting bagay nito pagdating sa isang tao na nagloloko. Na ito yung mga kailangan mong iwasan. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is ang humingi ng sorry. Okay? Question. Bakit kailangan mong humingi ng sorry? Ikaw na nga ito yung niloko, no? Bakit kailangan na ikaw pa ito yung humingi ng sorry? Dahil nga ba sa mga isinabi ng partner mo? Sa panunumbat? Or sa pambabaliktad? Kaya ka ngayon humihingi ng sorry sa kanya? Or baka ginagaslight ka? Ito mga utol, lahat ng pambabaliktad ng partner mo is kasinungalingan. Dahil kapag nagloloko or kapag may other woman yung isang lalaki, ang kakambal po nito ay pagsisinungaling. So ngayon, kahit yung mga bagay-bagay na hindi naman totoo ay sasabihin pa neto sa'yo. Na kung minsan ipapalabas pa neto na ikaw pa ito yung may lalaki. So ngayon, para hindi ka rin na mapagdudahan is ikaw na ngayon yung hihingi ng sorry. Ikaw na ngayon yung hahabol, ikaw na ngayon yung lalapit sa kanya. 'Di ba? So which is hindi rin tama. No? Na instead utol na humingi ka ng sorry na wala ka namang nagawang kasalanan na siya nga ito yung may ginagawang kalokohan, huwag na huwag kang humingi ng sorry. Palagi ninyong tandaan ito ha, huwag na huwag kayong humingi ng sorry lalong lalo na kapag alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang kasalanan. Okay, klaro? Ha? And then ito, yung pangalawa natin is ang ibigay lahat ng gusto niya. Yes. Ito ha, biruin ninyo. May other woman na nga yung lalaki. Pero, todo bigay ka pa rin sa lahat ng pangangailangan ng isang lalaki or ng partner mo. Para hindi lang siya totally mawala. Para makuha mo pa rin yung pansin niya. Para baka sakali na babalik yung partner mo sa'yo. Do you think utol is magwawagi ka? Na kung ibibigay mo lahat-lahat? Which is, hindi. Kasi ganito po yun. May nakausap nga ako, no, na niloko na siya ng partner niya na lalaki, na meron na ngang other woman, pero panay pa siya bigay sa lalaki ngayon. Kasi nga, yung lalaki is panay din request sa kanya. So, syempre, kapag may other woman kasi yung isang lalaki, ay possible utol na darating sa punto na siya ay kakapusin. Yes, na kahit may trabaho is kinakapos pa din. Na hindi mo na nga pinapakailaman yung sahod neto ay kinakapos pa din. Yung pala ay doon niya lahat tinutustos or ginagastos sa babae niya. Sa lahat ng kagustuhan kasi kapag may other woman, no, kapag nagloko yung isang tao, hindi naman kasi yan dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa init or sa kalam ng kalamnan. Yes, or sa init ng sikmura, no? So which is dahil sa pangangatawan. So para hindi mawala din yung babae na yon, ito, magpapalabas siya ng pera doon. Na pati ikaw ay madadamay. So ito ngayon, panay din siya hingi sa'yo. So ikaw which is threatened, takot na baka mawala siya kung hindi ka magbibigay. So ito ngayon, nagpapalabas ka palalo. So yun po ang ginagawa or nagawa ng nakausap ko. Panay pa siya bigay sa partner niya para hindi lang talaga mawala. Kasi Kuya Kiko, natatakot ako na kung hindi ko siya papadalhan, na kung hindi ko siya bibigyan, ay baka hindi niya na ako papansinin. Baka tuluyan na siyang sasama doon sa other woman niya. My See? God. Diba? Maling-mali. Na mas lalo mo lang binababa yung sarili mo. Na mas lalo mo lang talagang sinasadya na parang okay lang sa'yo na lokohin ng lokohin. Kasi ikaw mismo nagpapaloko.
So ganun pa man mga utol, isa ito sa huwag na huwag ninyong gagawin na ibigay yung lahat ng kagustuhan ng tao or ng partner mo na nagloloko. Huwag mong ibigay, kumbaga pa, ihinto mo ang lahat-lahat ng ito. Copy? Okay, and then ito. Yung pangatlo natin is ang awayin yung other woman. Kailangan bang bumaba ka sa level ng other woman niya? Yung tipong makikipag-agawan ka? Yung tipong makikipag-compete ka? No? Kasi the more na gagawin mo ito utol, mas lalo lang ninyo pinapakita na ganito kapogi yung lalaking pinag-aagawan ninyo. Oh no! Kumbaga pa, pati ikaw patay na patay. Kasi alam mo na nga niloloko ka, alam mo na nga may other woman, is adyan ka pa din nakikipag-agawan. No, na nakikipag-agawan ka sa isang lalaki na manloloko. Intindihin mo, unawain mo, nakikipag-agawan ka sa isang lalaki na manloloko. Tandaan mo utol. So which is hindi nga tama. So if I were you utol, wag kang bumaba sa level ng other woman niya. Hayaan mo, wag mong pansinin, wag mong kontakin. Kasi kailangan mo rin talagang mag-focus sa sarili mo. Kasi wala namang ibang may kasalanan dito kundi yung partner mo. Palagi din ninyong tandaan na yung totoong pagmamahal ay hindi po yan pinipilit. No? Kung makikipag-agawan ka, bumaba ka sa level ng babae na yon, pareho lang po yan na parang pinipilit mo na rin na mahalin ka ng lalaking ito. Wow. Yes. Okay, so klaro? And then ito, yung pang-apat natin is ang habulin at magmamakaawa. Okay. Paano ka nga ba hahabulin ng partner mo na lalaki kung ikaw mismo ay naghahabol na? Yung tipong nagbe-beg, babe, please lang, balikan mo na ako, andito ako yung taong nagmamahal sa'yo, or kung ano-ano pa yung sinasabi mo sa kanya. So pareho lang din po ito na parang tinuturuan mo siya, inuutusan mo siya, or nire-remind mo pa sa kanya na kailangan mo siyang or kailangan kanyang mahalin. Diba? Again, kagaya sa sinabi ko kanina, yung totoong pagmamahal ay hindi po yan kailangan pilitin. Hindi kailangan utusan. Hindi kailangan i-remind. Kasi yung totoong nagmamahal utol ay kusa niya po yan ipapadama sa'yo kahit hindi mo na gagawin or kahit na wala kang gagawin. Tandaan niyo po yan. So again, huwag na huwag kang maghabol. Niloloko ka na nga ng taong yon tapos hahabulin mo pa. Pareho lang po yan na yung taong maluloko ay gustong gusto mo pa din. Maluloko na nga, di ba? Kasi hinabol-habol mo eh. So if I were you utol, para habulin ka someday, huwag mong habulin at saka huwag na huwag kang magmamakaawa. Okay? So yon. And then ito, yung panghuli natin, yung pinaka-importante din sa lahat-lahat, walang iba kundi ang pumasok sa comfort zone ng lalaki. Ng lalaking may other woman. The more na pumapasok ka sa comfort zone ng isang lalaki ay hindi po hahantong na babalikan ka or hahabulin ka ng lalaki. Kasi komportable siya eh. Kumbaga pa, habang nagloloko siya, habang may other woman siya, is walang parusa or walang realization na magpaparealize sa kanya na ito pala yung mawawala, na ito pala yung kapalit, na ito pala yung mangyayari kapag tinuloy-tuloy ko yung pangloloko ko or pagloloko ko, yes, sa babae na ito. No? Kung nandiyan ka lang din naman utol, pareho lang po yan na kahit may other woman pa siya, na at the same time ay nakakausap ka pa rin naman niya, pati mga anak ninyo, nakakauwi pa rin siya ng bahay, nilulutuan mo pa rin siya. So, comfort zone niya pa rin yun. Kumbaga pa, na habang may other woman siya ay naggagawa niya pa rin naman lahat-lahat, walang nagbabago. So paano ngayon siya makarealize na hahabulin ka niya, na ito pala yung mawawala, na ito pala yung mga resulta ng mga pinaggagawa niya? Wala. No, kasi pumapasok ka sa comfort zone niya. So all you have to do now is lumabas ka sa comfort zone ng lalaking may other woman. Kumbaga pa, huwag kang sumunod, huwag mo siyang pasundan, huwag kang makinig sa kung ano yung gusto niyang mangyari. Huwag mo siyang kausapin, huwag mo siyang paglutuan, huwag mong ipakausap yung anak ninyo. This time, yes, kailangan na kailangan po yan. Hindi natin nilalayo yung anak mo sa kanya, kundi sa ngayon, kailangan muna nating dumistansya.
No? Huwag mo siyang arugain, huwag mo siyang papuntahin sa bahay ninyo. Huwag na huwag kang magpakita. Ha? To make him realize na ito pala yung kapalit. Nawawala pala yung anak ko, nawawala na pala yung asawa ko, nawawala pala yung jowa ko, nawawala na pala ako ng tahanan. Kapag dinedire-diretso ko yung pangloloko na ito, or kapag tuloy-tuloy pa ako sa other woman ko na ito, yes, realization, utol. Yan ang pinaka-importante. So, para someday, tiyak, hahabul-habulin ka ng lalaki kahit may other woman pa siya. Once na magawa or maiwasan mo yung mga gawaing ito na mga ipinagsasabi ko. Okay? So, klarong-klaro ha. Sana'y klarong-klaro talaga, utol. Sana'y malinaw sa inyo kasi sana'y may natutunan kayo sa video na ito. So, yun lang po. Maraming salamat. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. And then, sa may mga katanungan man dyan, baka leave a comment lang dyan sa ilalim and then sasagutin natin yan, lalong-lalo na sa YouTube channel namin. Dahil doon po kami sumasagot. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang.